nagbabandila. Hinahagupit na ngayon ng Bagyong Basyang ang mga lalawigan sa silangang Luzon na mabilis na kumikilos ngayong papatawid ng gitnang Luzon. Bandang alas 9 po, ngayong gabi tumama sa lupa ang Bagyong Basyang sa may hilaga ng Quezon Province. Pakanluran, hilagang kanluran ng kilos nito o sa direksyon ng Iba, Zambales. Bahagyang humina ang Bagyong Basyang. Mula typhoon, ibinaba na ito sa tropical storm. May bago na ring storm warning signal sa mga apektadong lugar. Wala nang nakataas na signal number 3. Pero nasa signal number 2 na po ang Camarines Norte, Northern Quezon, Rizal, Aurora, Nueva Ecija, Cavite, Lubang Island, Laguna, Batangas, Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, Pangasinan, Bulacan at Metro Manila. Signal number 1 naman ang Catanduanes, Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Quezon, Marinduque, Nueva Vizcaya, Isabela, Ifugao, Benguet at La Union. Inilikas ang ilang mga residente sa Southern Luzon na malapit sa baybaying dagat bago pa man tumama sa lupa ang Bagyong Basyang. Habang 19 naman na mangingisda ang nawawala matapos tumaob ang sinasakyang bangka. At live mula sa Naga City, magbabandila si Jonathan Magistrado. Jonathan. Ses, bagaman tuloy ang pabugso-bugsong ulan at hangin dito, mas mahina ito kumpara kanina kung saan ramdam ang hagupit at ngit-ngit ni Bagyong Basyang. Patuloy naman ang paghahanda ng mga residente sa iba't ibang lalawigan sa Northern at Southern Luzon. Binuwal sa Camarines Norte ang mga puno dahil sa malalakas na hangin. Malapit na ring umapaw ang tubig sa Busigon River sa bayan ng Labo. Kanya-kanya ring pagsalba ng gamit ang mga residente sa tabi ng ilog. Ang lalaking ito, binuhat na ang alagang baboy para ilikas sa mataas na lugar. Pinagtulungan naman ang mga anak ni Aling Anita para maani ang kanilang tanim na kamote at gabi. Natatakot kami kaya ang ginagawa namin, pag ganitong andyan na yung tubig, malapit na, umaalis na talaga kami. Ang mga mangingisda naman sa bayan ng Mercedes, isinampa sa mataas na lugar ang kanilang bangka. Sa Daet, sinimulan ngayong gabi ang repacking ng relief goods at paglikas ng mga residente malapit sa karagatan. MDCC, naka-alert, naka-connect na kami sa communication facilities. Tapos yung mga trained namin mga personnel ay naghahanda na in case of rescue operation. Siyam na municipality po yan, yung nasa coastal, coastal municipality yan. So, yun po kasi ang mga prone sa mga flash flood sa baha, So, doon po tayo nakatutok ngayon. Sa Tabaco City, Albay, mahigit 400 pasahero ng mga roro at sasakyang pandagat ang stranded. Matapos kansilahin ang biyahe ng mga barko. Stranded rin ang mga pasahero sa Victory Port sa Legazpi, Albay at sa Lucena at Puerto Real sa Quezon. Sa Benguet naman, napilitang mag-ani ang mga magsasaka sa strawberry farm. Kahit maliliit pa ang prutas, bago pa man masira ng Bagyong Basyang. Ang sayang kung masisira to, kung maka-flood tong area namin. Wala nang magso-survive, wala nang mapipitas. Sa Catanduanes, iniulat naman ang pagtaob ng 2 bangka sa magkaibang lugar sa Pandan at Bagamanok. Nailigtas si Romualdo Trinidad. Bumuo na ng search and rescue team ang Army para hanapin ang 19 nawawalang sakay ng mga bangka. Ses, inaasahan bukas na gaganda ang takbo ng panahon, kaya bukas inaasahan din ipagpapatuloy ng mga rescuers ang paghahanap sa nawawala pang 19 na sakay ng mga tumaob na 2 bangka. Yan muna mga pinahuling balita mula dito sa Bicol Region. Kaugnay pa rin ng Bagyong Basyang. Ses, balik sa'yo. Maraming salamat, Jonathan Magistrado. Samantala, maraming pasahero ang stranded matapos makansela ng biyahe ang Coast Guard sa Batangas Port kanina. Nagkansela na rin ang biyahe ang ilang mga airline companies. Nasa linya ng telepono si Zian Ambrosio. Zian, kamusta na riyan? Yes, alam mo, napakalakas nga ng ulan dito. 100 pasahero ang stranded sa Batangas Pier. Malalaking barko lang kasi ang pinapayagang bumiyahe. Kinansela na ng Coast Guard ang mga biyaheng Romblon. Ang ibang pasahero maghihintay na lang ng pagbalik ng biyahe. Sa inisyal na advice ng Coast Guard, kanselado muna ang biyahe sa Romblon at Iloilo bukas.
Paliwanag kasi ng Coast Guard signal number 2 sa Marinduque, kaya ang bumabiyahe papunta sa direksyong yon ay kanselado muna ang biyahe ng barko. Hinihintay na rin SES nila ang karagdagang update mula sa Pag-asa. Kanina SES sinasabi nga na naglabas na rin ang hotline ng Coast Guard ng Batangas. Samantala ilang biyahe ng West Air at Cebu Pacific ang kinansela dahil sa bagyo. Kanselado rin ang 14 na biyahe ng Philippine Airlines. 10 dito ay domestic flights, habang 4 naman ay international flights mula Hong Kong, Singapore at Seoul. Ilang flight din ang kinansela ng PAL bukas sa madaling araw. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag na lang sa hotline ng PAL. At yan muna ang pinakauling balita mula dito sa Santo Tomas, Batangas. Ses? Maraming salamat, Zian Ambrosio. Nasaan na nga ba ang bagyong Basyang at anong oras mararamdaman ang matinding hagupit nito? Live mula sa Pag-asa, nagbabandila si Timmy Nubla. Timmy! Henry, ang magandang balita ay humina na itong si Bagyong Basyang sa isang tropical storm matapos tumama sa lupa sa may Northern Quezon. Gayunpaman, nasa ilalim pa rin ng storm signal number 2 ngayon ang Metro Manila. Nakita si Tropical Storm Basyang sa Infanta, Quezon ng alas 11 ng gabi na may lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at pagbugso na aabot na 120 kilometers per hour. Papunta itong kanluran sa bilis na 22 kilometers per hour at inaasahang nasa 230 kilometers northwest ng Iba, Zambales bukas ng gabi. Sa kabila naman ng tuloy-tuloy na pag-ulan ay mababa pa rin ang water level sa Angat Dam. 2 metro lamang daw ang tinaas nito ayon sa Pag-asa as of 5 p.m. Nasa 157 meters ngayon ang taas ng tubig sa Angat Dam, malayo pa rin dun sa normal level na 181 meters. Paliwanag ng Pag-asa, ito raw ay dahil sa matagal na mainit na panahon na dinanas ng bansa. Bago pa man manalasa ang bagyo, sinuspindi na ang klase sa preschool at elementary sa Metro Manila kaninang umaga. Pero ilang mga magulang uminit ang ulo nang ayaw pang palabasin ang kanilang mga anak sa Pio del Pilar Elementary School sa Makati. Paliwanag naman ng eskwela, hindi pwedeng basta pauwiin ang mga bata kung walang abiso mula sa lokal na opisina ng DepEd. Dapat pag nag-announce na walang pasok, i-announce ka agad para yung mga bata hindi naman kawawang papasok, mababasa tapos pauuwiin kung kailang malakas na ulan. Minsan may trabaho mga nanay, hindi kami magpagkaano dahil hinitay pa namin yung anak namin. Nang palabasin ang mga estudyante, nagkagulo at may naligaw sa gitna ng kaguluhan. Samantala, siniguro naman ni DSWD Secretary Dinky Soliman na handa ang opisina niya sa pamamahagi ng mga kakailanganing relief goods. Nagpulong na rin sila ng mga miyembro ng Disaster Risk Reduction Council. We have 14 quick response teams at the national level and 8 quick response teams at the regional level. All of these are in place and can be activated at the moment that we need to field relief teams that typhoon has caused a disaster. Inutos na rin ng National Disaster Coordinating Council ang pagtutuon ng mga resources at response team sa mga maapektuhang lugar. Habang nagbabala ito sa mga nakatira sa mabababang lugar na pansamantala na munang lumikas at pumunta sa pinakamalapit na evacuation center. Henry, alas 8 ng gabi bukas, inaasahang nasa South China Sea na itong si Basyang at tuluyang aalis sa Philippine Area of Responsibility ng Huwebes